Dineploy na ng Pilipinas ang dalawang pinakamalaki nating barko para buntutan ang monster ship ng China na nasa loob ng exclusive economic zone. Hindi rin inaalis ng Pilipinas na humingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa kung hindi aalisin ng China ang dambuhalang barko. Magbabalita si Gio Robles. Sa aerial inspection ng Philippine Coast Guard, tanaw na tanaw ang monster ship ng China habang umaaligid sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Paikot-ikot lang malapit sa Zambales at Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ang barko ng China. The presence of the monster ship in our waters is illegal and inconsistent with the exercise of freedom of navigation and innocent passage. We do not want to normalize this kind of behavior. It is an escalation and provocative. Dineploy na ang dalawang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard para buntutan at paalisin ang monster ship. Sanib puwersa ngayon sa pagbabantay ang BRP Gabriela Silang at ang pinakamalaking barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa na una nang nag-overheat pero maayos na ito matapos bumalik sa Bataan noong Lunes. Our main role right now is to make sure that the China Coast Guard vessel don't come close off the coast of Zambales. With regard to moving them farther away from Bajo de Masinloc, I think that's a different question already. Giit naman ng National Task Force for the West Philippine Sea, hindi nila hahayaan na makapagtayo ng panibagong artificial island ang China sa Scarborough Shoal. Nakahanda raw ang militar. Kasabay niyan ang panawagan ng National Security Council sa Beijing na alisin na nito ang dambuhalang barko sa EEZ ng Pilipinas. Kung patuloy na magiging agresibo ang China sa West Philippine Sea, baka raw humingi na ng tulong ang Pilipinas sa mga kaalyadong bansa tulad ng Japan, kung saan may reciprocal access agreement ang Pilipinas na nabuo bunsod ng tensyon na dulot ng China sa rehiyon. Samantala, umabot na sa 5 underwater drone ang nakumpiska at iniimbestigahan ngayon ng Pilipinas. Pinakahuli dyan ang natagpuan sa Masbate na may Chinese markings at hindi umano basta-basta madetect. Nakumpleto naman na ang analysis sa isa sa underwater drones na unang nakuha sa Calayan, Cagayan. Hindi muna isinapubliko ang pinagmula nito, pero ayon sa Navy, posibleng nagamit ito sa military operations. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5.